Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangakong salary increase sa mga kawani ng gobyerno, tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sisimula na ngayong buwan ang ikatlong tranche ng updated salary schedule para sa mga civilian government personnel. Ito ay alinsunod sa National Budget Circular o NBC number 601 na nilabas ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo. Ayon kay Secretary Toledo, ito ang naging tugon ng DBM sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 64 Series of 2024 hanggang 2027 na naglalayong pagandahin ang kalagayan ng mga kawani ng gobyerno at palakasin ang civil service. Dahil dito, iaangat ang sahod ng mga kawani batay sa third tranche salary schedule at sa tamang step ng salary grade ng kanilang posisyon as of December 31, 2025. Maglalabas ang DBM ng talaan patungkol dito. Saklaw ng NBC number 601 ang lahat ng civilian government personnel, regular man, casual o kontraktual, appointive or elective, at full-time o part-time, sa executive, legislative at judicial branches ng pamahalaan. Kasama rin dito ang constitutional commissions at constitutional offices, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations, o mga GOCC na hindi saklaw ng Republic Act No. 10149 at EO No. 95 Series of 2025. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na nararapat lang mabigyan ng tamang pagkilala ang mga kawani ng pamahalaan na walang humpay na nagsisilbi sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hunger incidents sa bansa bumaba sa tulong ng walang gutom program ng Pangulo at DSWD. Poverty self-rating bumaba rin. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng ating mga kababayang lubos na nangangailangan ng tulong. Malugod na tinanggap ng DSWD ang resulta ng SWS survey patungkol sa pagbaba ng hunger incidents sa bansa. Ayon sa survey, bumaba sa 20.1% ng mga respondents ang nagsabing nakakaranas sila ng involuntary hunger. Nakita ang magandang resulta na ito kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ng dami ng mga Pilipino nakakaranas ng gutom ay malaking tagumpay para sa bayan. Ibig sabihin lang nito ay ramdam na ang mabuting epekto ng social protection programs ng pamahalaan. Gaya ng walang gutom program na naglalayong tuluyang wakasan ang gutom sa bansa. Ayon din sa utos ni Pangulong Marcos Jr., palalakasin pa ng DSWD ang walang gutom program upang palawakin ang coverage nito at makapaglingkod sa 300,000 beneficiaries ngayong 2026. Maliban sa pagbaba ng hunger incidence sa bansa, bumaba rin ang poverty and food poverty self-rating ayon sa survey ng Okta Research. Batay sa resulta na pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba na lamang sa 37% ng respondents ang nagsasabing sila ay mahirap. Malaking pagkakaiba mula sa 54% noong September ng nakaraang taon. Ayon sa tala ng Okta, ito ang pinakamalaking pagbaba ng self-rated poverty sa loob lamang ng 3 buwan. Bumaba din ang food poverty incidence sa antas ng 30% mula sa dating 49%. Anuman ang maging resulta ng survey, ay magpapatuloy ang pamahalaan sa pagkilos upang maibsan ang kahirapan at kagutuman sa bansa na naranasan noon. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Christian Yusores, DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Manghingi lang po ng update sa lagay po ng kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy po bang bumubuti yung kanyang kondisyon or kalusugan at may mga dagdag po bang payo yung kanyang mga doktor? Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting
At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon, at kung ano man mapag-uusapan, maaari ko maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Susunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Ma'am, on other issues, yung si Vitali, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also mentioned na money talks in the Philippines. How concerning is this issue on alleged corruption? Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya at hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. At sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila matanggal sa pwesto. Kung mahal nila ang kanilang trabaho at mahal nila ang bayan, sundin lamang po nila ang utos ng Pangulo. Pero ngayon po na nasa abroad na si Vitali, meron pa ba tayong habol sa kanya? Sa ngayon ay wala po tayong masasabi, kundi ituwid lamang ang mga nasabi po niyang aligasyon. At kung meron pa po siyang masasabi, kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi din po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Salamat, Yusek. Next question po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. Good morning po. The nonprofit organization Sealight over the weekend claimed that the Chinese embassy is allegedly controlling Chinese language media or newspapers in the country to push China's propaganda. What is the government, particularly the PCO, doing or planning to do to counter this as the main communications arm of the administration? Matagal na po nababalita na may ibang bansa na nakikialam sa ating politika. Pero ayon na rin po sa PCO, iginagalang po natin ang freedom of expression, ang freedom of speech. Ngunit kinukondena natin ang anumang disinformation o fake news. Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan din po ang PCO sa DICT at CIC upang malaman po natin kung may mga authentic behavior at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Muli, ang nais po natin ay transparency, masabi ang katotohanan, at ito din po ang ating magiging bilin sa ating mga kababayan, maging mapanuri. Magkaisa po tayo. Ang dapat po nating ipaglaban at ingatan at proteksyonan ay ang interes ng ating bansa at hindi interes ng ibang bansa. Salamat po. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinatawag po ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, dahil inaalmahan nila yung umano'y smear campaign na ginagawa laban sa China ni Commodore J. Tariela. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito?
Tama po, napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. Sige po, go ahead. Bago po yan, sinita na rin ng Chinese Embassy si Commodore Tariel dahil sa kanyang mga social media post. Ang DFA at ilang mambabatas nagpahayag na suporta doon sa ating mga opisyal at mga institusyon ng gobyerno na dumidepensa sa ating soberanya. Ang presidente po ba may kahalintulad na pahayag? Unang-una po, ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isusurrender even an inch of our territory. So, ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. But mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan para kung mayroon mang issues sa ibang bansa, maayos po. In a way na dapat may kasamang diplomasya. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, good morning po. Can we get Malacanang's reaction to the third impeachment complaint against PBBM being based on Kong Toby Chanco's statement that PBBM castigated Kong Martin and Zaldico back in November 2024 for taking public fund, thereby serving as proof that the president knew what was happening? Ang exact words po ni Kong Toby ay, Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay pa ba gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming helicopter at eroplano ang kailangan nyo? At gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Your comment po. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Ma'am, you're categorically denying that this conversation ever happened po. Wala po kasi binabanggit sa atin ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you. Next question po, Christian Bascones, PTV4. Yuse, good morning. Sa kabila po ng paghihimok ng presidente sa BARM na magkaroon ng pagkakaisa, bago pa man ang halalan, nangyari pa rin ang pag-aambush sa alkalde ng Sharipagwak. Luckily, nakaligtas po siya. Now, what steps is the national government taking to ensure the safety of all local officials and to address political violence in Mindanao, especially po sa BARM? At ano po ang mensahe ng palasyo pagkatapos po ng pangyayaring ito? Una-una po, kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. At pinupuri nga po ng DILG Secretary, John Rica Rimulya, ang mabilisang pagresponde ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region sa nasabing insidente. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. So, doon sa ating mga kababayan dyan, kung meron po kayong nakikitang kakaibang aksyon, kahinahinala, ipagbigay alam lamang po kaagad sa mga otoridad para po mas mabigyan pa po kayo ng karampatang proteksyon. Next question po. With the reports of spread of Nipah virus in Thailand, is this a concern for the Philippines considering na nagkaroon po nito noong 2014 sa Mindanao? What measures is the government taking to prevent the entry or spread of such virus po? Ibibigay ko muna po ang tanong na yan para mas detalye sa DOH po. Lastly po, following the ferry sinking in Basilan na may mga naitalang casualties, what assurances can the government provide regarding the safety of all RoRo vessels nationwide and what measures are being implemented to prevent yung mga kaparehong insidente po? Opo, nakausap po natin mismo ang Philippine Coast Guard at sila po ay nananatili po na malaman kung ang mga sasakyan, yung vessel, ay may mas maraming pasahero na sinasakay at kung sila ba ay lumalabag sa alintuntunin ng batas para sa proteksyon ng ating mga mananakay at mga pasahero. At sa ngayon po ay kung ano man po ang nangyari dito sa ferry accident, ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Thank you, Yusek. Question po from Ivan Marina, GMA7. Mabalikan ko lang yung kalusugan ng Pangulo. Masasabi ho ba natin na back to normal na ang kanyang schedule? He's back in form. Sa ngayon po, yan po ang schedule niya at siya naman po ay naka-attend. So masasabi po natin na back to normal po. So wala na po siyang iniinda. Hindi ko po masasabi, personal niya po nararamdaman kung sumasakit ang kanyang tiyan. Mm. But sa ngayon po ay wala po siya iniinda. Okay. Doon naman po sa
sa ang posisyon ng pamahalaan tungkol po sa messaging ng bagong Chinese spokesperson, napapansin po natin medyo mas antagonistic. Pwede po ba nating sabihin that the President supports our officials all the way sa gitna po ng mga ataking ito sa ating mga opisyal? Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Thank you. Okay po, last question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang po yung issue ng Russian vlogger. It puts the Philippines in a bad light na isang foreigner allegedly yung mag-expose ng corruption allegations within our own premises. Is the government conducting parallel investigations with regard dun sa airing officials and yung alleged corruption schemes inside the Bureau of Immigration Detention Areas? Even before naman po yung Russian vlogger na yan, wala naman pong ginawa yan kundi manira dito sa ating bansa. Kaya nga po siya napakulong. So ano pa po bang aasahan natin sa katulad niya na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the views. But still, kung ano man po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Katulad ng ating sinabi, patuloy yung pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration at tatlo nga po muli. Kung nauna po nagtanggal na sila ng 3, ngayon po 3 pa rin po ang nawala, natanggal at tinanggap po ang courtesy resignation nila. So makakaasa po tayo, yes, Ma'am, bali so 6 na six- po, Okay. Ma'am, sorry, just to enumerate, warden, tapos 2 deputies. tapos yung 3 po. Mga employees din po. Nauna po yun, yung binanggit ko po sa inyo dati. Apo. Ma'am, is the palace satisfied with their resignation or them stepping down from their posts, or do you see a need to file actual cases against them should there be sufficient evidence after investigations? Yes. Kung nakikita po sa ebidensya ang mga pang-aabuso at kung may issue ng korupsyon, dapat lamang pong imbestigahan. Katulad ng aking sinabi kanina, kung gusto nila na manatili sa kanilang posisyon at pwesto at manatiling miyembro ng gobyerno at empleyado ng gobyerno, dapat sumunod sila sa kautusan ng Pangulo. Huwag sumangkot sa issue ng korupsyon. Last from me, ma'am, does the palace see a need to reshuffle key officials within the Bureau of Immigration? Again. Does the palace see a need for a reshuffle inside the Bureau of Immigration following this controversy? Depende po. Kailangan po maimbestigahan kung sino ba at kanino ba nagmula ang mga ganitong klaseng pang-aabuso.